Senador Chis Escudero, sayang naman ang paghanga ko sa'yo. Isa ka palang leader na walang isang salita. Senador ka palang walang palabra de honor. Nung ipasa sa'yo ng mga congressman yung papers para sa impeachment ni Sara, hindi mo kaagad binigyan ng araw kung kailan tatalakayin. Hindi mo binigyan ng araw kung kailan ang hearing. Marami kang ibinigay na dahilan para hindi maumpisahan ang pag-hearing tungkol sa impeachment ni Sara. Katulad lang ng mga sinasabi mo, iaayos pa yung paghihiringan, yung mga lugar na gagamitin. Marami kang sinasabing dahilan para hindi kagad maumpisahan yung paghihiring patungkol doon sa impeachment ni Sara. Kahit marami nang bumati ko sa'yo, ng mga senador, kahit si Coco Pimentel, ang sinasabi, pagbigay ng mga congressman ng papers nga na yan sa Senado, dapat talakayin na kagad, hiringan na. Marami ring mga abogado na ganun ang paningin. Pero ikaw, para lang tumagal yung pagtalakay sa hearing, kung ano-ano rin yung binigay mong dahilan. Marami kang binibigay na dahilan araw-araw na kesyo kailangan ma-prepare na yung mga ganyan. Kung ano-ano sinasabi mo, i-prepare. Araw-araw, ganito sinasabi mo. Ganito gagawin. Sa ganitong petsa, ganito susunod na araw, ganito. Para pag inumpisahan na yung pag-hearing sa impeachment si Sara, dire-diretso na. Wala na magiging problema. Naniwala naman kami sa iyo doon. Umasa kami. Hanggang sa halos 6 na buwan yung inabot. Nagbigay ka ng petsa ng pag-uumpisa. Dahil nga sa natapat kasi bakasyon. Ngayon, nagbigay ka ng petsa sa pagpabalik nyo sa Junto. Uumpisa na. Babasahin na yung mga ebidensya para sa impeachment ni Sara. Umasa kaming lahat doon. Napakarami namin nag-iintay na mamamayang Pilipino. Umasa kami sa sinasabi mo. Pero bakit ngayon? Nagbigay ka na naman ng pahayag na ililipat mo yung umpisa ng pagtalakay sa impeachment ni Sara. Iniintay namin na patagal na panahon para makita namin, mapatunayan namin kung may kasalanan siya o wala. Kahit naman sa paningin namin ay nung iniringan sila sa Quadcom ay sa paningin namin ay may kasalanan siya. Niintay pa rin namin ang paghihiring ninyo sa Senado. Nagbigay ka nga ng petsang A2. Tapos ngayon, sa interview sa'yo, inilipat mo naman ng A11. Niloloko mo na kami yan. Niloloko mo kami. Niloloko mo ang sambayan ng Pilipino. Niloloko mo ang mga Pilipino. Inilipat mo ng A11. Holiday sa A12, ibig sabihin hindi na naman tuloy. Maliwanag ang ginagawa mong panloloko sa amin. Sa aming mamamayang Pilipino, napakarami naming nag-aantay sa mangyayari paglilitis na yan. Napakarami namin lubhang nag-aantay na A2 tapos nilipat mo nga A11.
12 kinabukasan, holiday. Ano mangyayari? Hindi naman matutuloy. Eh, di napakaliwanag ng ginagawa mo sa aming panloloko. Kaya ka pala hiniwalayan ng asawa mo si Heart Evangelista. Eh, isa ka pa ng taong walang isang salita. Wala kang palabra de honor. Hindi ka maayos na leader. Pero, tandaan mo, aanihin mo ang ginawa mo sa amin na yan. Aanihin mo ang ginawa mo sa aming Pilipino. Kung ikaw may tatakbo sa halalan sa 2028, kung anumang posisyon ang tatakbuhin mo, pagkakaisahan ka namin. Pagkakaisahan ka namin. Kaming mga niloko mo. Dahil halos buong Pilipinas ay niloko mo. Ang mga mamamayang Pilipino. Sisiguraduhin namin sa iyo, sa kahit anong posisyon ang takbuhin mo, ay malalagay ka sa number, sa likuran ng manyakis na si Apollo kay Buloy. Doon ka sa likuran niya, magsama kayo. Isang manyakis at isang manloloko. Walang kwentang leader to. Ang isang katulad mo.